ay naging ganito mga kapatid 'no. Kung wala pong ginamit ng Panginoon ay hindi niyo po ako makikita sa oras na ito at hindi niyo po ako maririnig mga kapatid. Hallelujah. Without pardon po mga kapatid, please open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi sa salita ng Diyos, ipinagbibilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumasawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpahinhod at pagtuturo. 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi sa pagkaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. 4. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at sa mga ibabaling sa kata. 5. Ngunit ikaw magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang inyong ministryo. 6. Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. 7. Nakipagbaka ako sa mabuting pakikibagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iniingatan ko ang pananampalataya. 8. Last, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibinibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpakita. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, O Lord God, sa oras na ito. Na muli, O Lord God, kami po ay makinig sa inyong mga salita. Nabasa po namin, Lord, ang inyong mga salita sa oras na ito. Lord Jesus, patawarin mo po ako, Lord, kung ako man po ay may pagkakamali sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man o hindi, Lord God. Pagalinisin mo po ang aking mga puso at isipan, O Lord God, na tanging salita mo lamang ang mumutawi sa aking bibig sa oras na ito. Lord, use me mightily and powerfully, anuman pong gawa ng kaaway, Lord, sa oras na ito. Sinasaway po namin, Lord, nga hindi po siya makapasok sa oras na ito. Sa pangalan mo, in Jesus' name, maging ang amo ko, Panginoon, at hindi nila ako tatawagin, Lord Jesus. Lord, ikaw magpigil sa kanya, Lord, na sana ngayon, Lord, natutulog pa siya, Lord, at hindi muna siya magising hanggat hindi pa po matapos ako, Panginoon, dahil alam ko po, Lord, nagagamitin siya minsan sa distraction. Hallelujah, na makapagbahagi ako sa salita ng Diyos, lalo na sa aking mga alaga, Lord Jesus, na sila po doon ay magiging masaya po sila at kakain sila doon. Lord, hallelujah, we claim victory, hallelujah, at busugin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng gutom. Ngayon, O Lord God, ay mabubusog po sa inyong pangalan, O Lord God. Hallelujah. We claim victory and we claim revival. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God mga kapatid. Hallelujah once again. Blessed afternoon and evening po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po ngayon po is June 28, 2024. Nagsiselebrate po tayo kasi nagawa po talaga ang ating yung Messenger mga kapatid, March 28 po siya nagsimula. Hallelujah. And then, at ngayon po, nagtuloy-tuloy po mga kapatid. At salamat sa mga tao. At ito po, alam po to ni Ate Linda Carias talaga, no? Nung una pa lang, Sister Linda, nandito, Sister Laila Alamada. At sa lahat po mga kapatid, maraming salamat po sa ating lahat. Alam ko po na hindi po ito aksidente ang gawain mga kapatid dahil ito po'y kalooban ng Panginoon upang po tayo ay dalhin sa tama mga kapatid. Hallelujah, praise God. Sa oras na ito mga kapatid, nabasa po natin ang book of Timothy. Nag-echo-echo po ako mga kapatid, no? Okay, pa-mute na lang po sa inyong mga mic. Okay? Okay na po ba? Praise God. Hallelujah, praise God. Medyo kabado talaga inyong lingkod ngayon kasi hindi ako sanay na hindi mag-open cam tapos ako po mounted naka-live sana dapat ako ngayon Friday kasi kaya
na ano po ako kanina, pagtingin ko ako pala yung mag-Word of God. Praise God, hallelujah. Kaya isang malaking privilege po mga kapatid, to share the Word of God. Even hindi man tayo magaling, amen. Hindi po ako katulad sa mga pastors, at meron din akong kanya nga binigay ng Diyos na kakayahan na hindi din po ninyo alam. Amen. Hallelujah. And kayo din, meron din kayong kakayanan na hindi ko kaya. Kaya wag niyo po akong ihalin tulad ni Numan kasi base lang po sa kalooban ng ating Panginoon mga kapatid, at ako po'y magpagamit lang po, base lang po sa kanyang kalooban sa oras na ito. At sa mga pastors namin po dito, isang mapagpalang hapon. Alam ko po yung mga pastors natin dito ay makinig lang yan. Minsan na siguro kinokoreksyonan lang tayo niyan. Okay, bahala na kayo at okay lang din po yan mga kapatid, no? Praise God, hallelujah. Hallelujah. Dalhin ko po kayo sa topic na nagsasabi, be a good fighter of faith until the last breath. Amen. Ito po yung mensahe ngayon ng ating Panginoon dahil po hallelujah, tayo po ay nakikipagbaka po tayo. Amen. Ang book of 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8 mga kapatid. Ito po mga kapatid, sulat po ni Apostol Paul kay Timothy mga kapatid to encourage him despite the situation he is facing the worst of all hardship, no? His own impending death. Ano? Sabi dito mga kapatid, ito pong sulat ni Apostol Paul kay Timothy o kay Timothy mga kapatid, hallelujah, to encourage, no? To encourage despite sa mga sitwasyon na nakaharap ni Timothy mga kapatid. Even ang ating Apostol Paul, grabe din po yung mga discouragement niya mga kapatid. Pero alam nyo ba, praise God, bakit dito po kinuha ang ating topic ngayon na hindi naman ito talaga yung pinag-aralan ko, iwan ko, pero dito po ako dinala ng Panginoon ngayon, no? Iba yata yung napag-aralan ko kagabi, praise God. Isa lang yun na verse mga kapatid, pero nung nabasa ko, kasi hindi ko talaga sure na ako talaga mag-Word of God ngayon kasi hindi ako nagbasa ng ating pero biglang binago ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang pamagat po natin ngayon, maging mabuting manlalaban ng pananampalataya hanggang sa huling hininga. Grabe talaga to, no? Hello? Hallelujah. Kaya ba natin ipaglaban mga kapatid? Hanggang sa huling hininga, no? Praise God. Baka Amen. Praise God. Salamat po sa nag-amen at hindi ka po sa akin nag-amen, sa Panginoon ka po at ang Panginoon po ngayon ay nakipag-usap po sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi po itong pakipagbaka mga kapatid na kung may pagdating sa problema ay susuko po tayo. Amen. Problema lang yan. May Diyos ako. Amen. Kung may problema man tayo, tandaan natin may Diyos tayo. Malaki ang Diyos natin. Ito po mga kapatid, balik na po tayo sa teksto natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8 mga kapatid. Hallelujah. Ito pong isang malaking paalala sa kahirapan na nagampanan ni Apostol Paul mga kapatid. Sinishare niya kay Timothy mga kapatid, no? Hallelujah, upang palakasin o upang pasiglahin siya mga kapatid sa kabila ng kahirapan niya na pinagdaanan. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang nais ni Apostol Paul dito, number 1 po. Okay. Number 1, ano po dito sa number 1 mga kapatid sa verse 1, ipagbilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay at sa pamagitan ng kanyang pagkita at sa kanyang kaharian. Ano po daw number 1? Ang kasulatan ni Paul kay Timothy upang maabot ang mundo para sa Diyos, upang abutin. Praise God. I believe na hindi lang po ito kay kay Timothy mga kapatid. At ganito pa rin ang sulat ng Panginoon para po sa atin. Amen po ba? To reach the world for God. No? Nais ng Diyos na abutin natin ang buong mundo. Amen. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na ang salita ng Diyos ihayo mo sa buong mundo. Praise God. Hallelujah. Bakit sa buong mundo pa? Hallelujah. Dahil nais ng Diyos, lahat po tayo ay iligtas niya sa kapahamakan natin, mga kapatid. Ayaw ng Diyos, mapahamak tayo. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Atras taba ka Diyot mga kapatid sa Matthew 28 verse 9, hallelujah, dahil doon, sabi doon, dahil dito magsiayon kayo't gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. At narito
Ang sabi dito mga kapatid, amen? Narito, ituro ninyo sa kanila, at kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Ito pong salita ni Apostol Paul kay Timothy mga kapatid, isa din po itong paalala sa atin. Amen? Bakit tayo po ay naghahayo sa salita ng Diyos? Dahil nais ng Diyos mga kapatid na ibahagi natin to reach out mga kapatid sa mga taong lumayo sa ating Panginoon. Amen? Sa mga tao mga kapatid na backslide. Sa mga tao mga kapatid na hindi nila alam ang tama o mali. Sa mga tao mga kapatid na dati naglilingkod sa Diyos at ngayon hindi na. Nais ng Diyos mga kapatid na abutin pa rin sila. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nais ng Diyos mga kapatid na abutin pa rin sila. Bakit? Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid sa ating key verse, hallelujah, sabi dito, hallelujah, ang sabi dito mga kapatid na pagdating sa panahon mga kapatid, lahat po tayo, no? Hallelujah, i-judge po tayo sa pamagitan. Ang sabi ni Apostol Paul dito, ipagbilin ko sa inyo sa pamagitan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanilang pagpakita sa kanilang kaharian. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, nandito po tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Hallelujah! Gusto natin, no? Hallelujah, na magpatuloy. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid kong mga minamahal. Amen? Ito pong mga salita ng Diyos, mga kapatid, nagbibigay po ito. Amen? Hallelujah, ng encouragement sa atin. Amen? Praise God. Basta-basta ang atong topic, no? Be a good fighter of faith until last breath. Hallelujah. Until last breath. Hallelujah. Kaya ba natin mga kapatid na ipaglaban? Praise God. Hindi po basta-basta yung napasukan ko mga kapatid. Kaya masasabi ko mga kapatid, hallelujah. Dahil ang sabi ng Panginoon, hallelujah, kung mas mahal mo pa yung pamilya mo kaysa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Napakabigat naman, Lord. Pamilya ko, maggusto ng Panginoon, mas piliin natin ang ating pamilya mga kapatid. Mabigat kaya yun, no? Praise God. Kaya mga kapatid, sabi nga doon sa Matthew 24 verse 14, at ipangaral mo ang ebanghelyo ito sa kaharian ng buong sanlibutan sa pagpatutuo sa kalahat ng bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Praise God. Kaya ngayon mga kapatid, no? Nagpapakita na ang Panginoon kahit ang imo mga kapatid. Sa tutulang, 1 oras lang ang pagitan mga kapatid, gawain na po na naman. 1 oras lang ang pagitan mga kapatid, gawain na naman. Praise God. Pinakalas talaga na gawain natin mga kapatid is ang prayer meeting, no? Pagkatapos natin dito, mayroon pa po tayong United Fellowship Apostolic Ministry, mga kapatid, alas 4. And then, mamaya ako din yung speaker doon. And then, pagkatapos naman, may household naman tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah, household. Hallelujah, alas 8 to alas 10, mga kapatid, din alas 10 to alas 12, mga kapatid. Ganun po ngayon bilis na lang natin makarinig sa salita ng Diyos. Pero, hallelujah, mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka katulad tayo sa 5 virgin na tinutukoy doon sa Matthew 25 mga kapatid, na yung 5 virgin is, hallelujah, yung tinatawag mga kapatid, nakaready talaga. Pero yung 5, sabi doon sa salita ng Diyos, ay buang-buang mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong kampante lang na umattend tayo sa gawain. Ay meron tayong totoong relasyon sa Diyos. Huwag po tayong magkampante. Ang gawin po natin mga kapatid, susihon jud nato ni ang atong kaugalingon kung totoo ba tayong may relasyon sa Diyos. Dahil ang totoong may relasyon sa Diyos mga kapatid, sumusunod sa kanyang kalooban. Ang totoong may relasyon sa Diyos mga kapatid, kahit mahirapan yan, gusto niyang sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Kaya doon mga kapatid, sa Matthew 25 mga kapatid, yung 3 o yung 5 at yung 5 buang-buang mga kapatid, amen, nakatulog. Hindi po sabihin na literal na pagkatulog, amen. Kaya ngayon, kung tayo po'y nagpatulog-tulog lang tayo, present lang ako, basta makapresent lang ako, okay na. No, hindi po ganun mga kapatid. Kailangan mayroon kang totoong tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, to reach the world for God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ito po mga kapatid, tayo po'y na-reach mga kapatid. Tayo po'y
Hallelujah, nahayuan sa salita ng Diyos dahil ako din I believe na kung wala pong naghayo sa akin, hindi din po ako makapaghayo sa inyo. Kaya I believe mga kapatid na pag kayo din po ay maghayo na sa inyong pamilya, sila din po ay mag-akay natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya number 2 po mga kapatid. Amen? Praise God. Upang ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Upang ipangaral ang salita ng Diyos. Okay. Book po mga kapatid, 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumasawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong paghinuhod at pagtuturo. Praise God, hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Ano pong sabi dito? Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, to preach the word of God. Amen? To preach the word of God. And yun po ay number 2 mga kapatid, to preach the word of God. Sa number 2, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Paano tayo mangaral kung hindi tayo nag-study? Paano tayo mangaral kung hindi tayo nagbasa? Paano tayo mangaral kung hindi tayo makikinig? Kaya napaka-importante mga kapatid na tayo din po'y makinig at mag-aral at magbasa para meron din po tayong hallelujah, anong tawag dito? Ihayo sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Verse 2 to, enlighten and encourage the people, mga kapatid. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and great careful instruction. Amen? Kaya mga kapatid, ito pong ating mga ginagawa, hindi po ito bigat kung tayo po'y mahal talaga natin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi po mabigat mga kapatid ang pakikinig, hindi po mabigat mag-MC, hindi po mabigat ang mag-praise and worship kung tayo totoo na naglilingkod sa Diyos. Amen. Kahit akuhin natin lahat basta walang nag-participate mga kapatid, basta sa aking sinasabi, kung tayo naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao, wala po yung problema. Amen. Kahit akuhin natin lahat. Okay, praise God. Hallelujah. Kaya, hallelujah, number 2, to preach the word of God. Number 2, to preach the word of God. Hallelujah. Ang topic po natin mga kapatid, be a good fighter of faith until last breath mga kapatid. Amen. Hindi lang po sa ngayon. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos mga kapatid, dami tayong pinagdaanan. Kaya ito po din ay in-encourage ni Apostol Paul si Timothy na hallelujah, hallelujah, ipangaral mo ang salita ng Diyos, magsikap ka ng kapanahunan at di kapanahunan, sumasawata ka at sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpahinuhod at pagtuturo. Praise God. Hallelujah. Okay? Yun po mga kapatid, ang ating number 2 mga kapatid. Hallelujah. Doon po sa salitang tinatawag natin na hallelujah, charge to Timothy. Ito po yung tinatawag ni Paul o yun po ang tinatawag ni Apostol Paul mga kapatid. To reach the word, number 1 po. And then number 2, to preach the word mga kapatid. And dito na po mga kapatid, ang sabi dito ni Apostol Paul, with regard to Paul's. Amen. Darating yung mga panahon, no? Ngayon, meron na nga eh. Hallelujah. Hallelujah. People will turn away from the truth. Hallelujah. Maraming tao dyan, mga kapatid, kahit nangangaral na. Hallelujah. Basta lang gusto niya yung sa kanya yan. Diba? Gumagawa na sa sariling Biblia. Bakit? People will turn away from the truth. Big sabihin, ang tao humiwalay sa tama. Amen. Hallelujah. Anong sabi sa chapter 3 mga kapatid o verse 3? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Hello? Kundi magkaroon sa kanilang sarili ang sabi nyo, magkakaroon sila ng kati ng tainga at magsipagbuntun. Hallelujah. Magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, be vigilant po talaga tayo. Kasi kung ang turo ay hindi na mula sa Panginoon, bantay-bantay jud ta ani kay naa ni sa Biblia. Narinig pa ba ninyo ako? Naa ni sa Biblia. Kaya di na ta masyak. Ang mga Christian, mga kapatid, hindi na po tayo masyak kung ano man po ang mangyayari. Bakit? Nagbabasa tayo ng Biblia. Di na tayo masasabi, ang galing niya magturo, bakit siya humiwalay? Uy, ang galing niya mag-teaching. Agoy, mga kapatid, alam na this. Then, dapat mga kapatid, maging vigilant tayo always. Okay? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, people will turn away from the truth, mga kapatid. Sa verse 3
2:4 mga kapatid. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang tainga at ibaling sa kata. Amen? Ayaw na nilang makinig sa katotohanan. At ibaling na nila doon sa kanila na lang sarilang kuro-kuro mga kapatid. Amen? Kaya be vigilant Christian. Amen? Okay, number 2, with regard to His faithfulness. Hallelujah. Sabi dito sa verse 5, be made mindful to ministry and trust Him. Ano po daw mga kapatid? Be mindful to ministry to entrust Him. Katulad sa atin ngayon, tawag dito, pinagkatiwalaan tayo sa ministry na ito. Pag-iingat sa mga ministry na meron sa atin. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, hallelujah, tungkol sa katapatan. Amen? Mag-isip ka ng ministeryo na ipinagkatiwala sa kanila. Or ang sabi dito sa verse 5, okay, ngunit ikaw, tayo na po ito mga kapatid, ang sabi ni Apostol Paul, ngunit ikaw, kung nag-usap-usap sila ni Apostol Timothy, ang sabi ni Apostol Paul, ngunit ikaw Timothy, panatilihin ang inyong ulo sa lahat ng sitwasyon. Tiisin ang kahirapan, gawin ang gawain ng isang evangelista. Gampanan ang lahat ng mga tungkulin ng inyong ministeryo. Yan po kung si Apostol Paul at si Timothy mga kapatid. Pero hindi lang po ito kay Timothy mga kapatid. Sa atin to ngayon. Tayo ngayon na buhay at tayo po ngayon nga nakabasa. Sabi dito, ngunit ikaw, tayong lahat, Brother Vince, Sis Maria, Jubilin, Sis Ruth, Ma'am Chali, Concepcion, Charlita, 13 souls na nandito ngayon. 13 ba? Brother Henry, Sis Amira, Ma'am Chali, Henry, Jimuel, Pastor Jimuel, Linda. Tayo po ngayon, Sister Tita. Ang sabi ng Panginoon to, ngunit ikaw, panatilihin ang inyong ulo sa lahat ng sitwasyon. Tiisin ang kahirapan, gawin ang katulad ng evangelista, mga kapatid. Amen? Kaya para mga kapatid, magturo lang tayo ng tama. May makinig man o wala, basta sa Biblia talaga, pag mali talaga mga kapatid, hindi mo talaga pwede yung tuisin na sabi mo, ay, manghanap pa ako ng Biblia na ito po maging tama, no? Kasi minsan kasi napakagaling na lang natin talaga sa Biblia at ang yung tama, naging mali na lang. Kaya wag po natin gawin yun mga kapatid, kahit sa kunting paalala lang natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya napakahirap po mga kapatid. Amen? Sabi dito, ngunit ikaw magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis sa kahirapan, gawin mong gawa ng evangelista, at ganapin mo ang inyong ministeryo. Hallelujah. Bakit sinasabi dito mga kapatid? Nga ikaw. Dahil tayo po ito ngayon eh. Tayo po ang sinabihan ng ating Panginoon. Kahirapan man, kawalan man, mga kapatid, no? Financial, problema man, na hindi mo pa rin iwanan ang ating Panginoon. Amen? Be a good fighter of faith until the last breath. Be a good fighter of faith, mga kapatid, until last breath, mga kapatid. Kasi ang ating pagkipagbaka dito ngayon, mga kapatid, espiritu, batok espiritu. At nasabi sa Biblia, mga kapatid, na darating ang mga tao na hindi na sila makikinig sa tamang turo. Doon na sila makikinig kasi nais nilang gagawin pa nila yung mga mali. Pero ang sabi ng Panginoon, pag yun talaga ay utos ng Diyos, utos yun mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandment. If you love me, keep my commandment. Praise God, hallelujah. Kung may takot tayo sa Diyos, hindi po mahirap sumunod mga kapatid. Kung gusto lang natin na maligtas talaga tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sinasabi po dito sa ating nabasa ngayon, number 3, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Faithfulness, mga kapatid. Be mindful the ministry entrust to Him, mga kapatid. Be mindful to ministry to entrusted to Him, mga kapatid. No? But you keep your head in all situations. Endure hardship to do the work of an evangelist. Discharge
all the duties of your ministry. I believe na meron tayong kanya-kanyang ministry, mga kapatid. And I believe na kayong lahat gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Gagamitin tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, ang topic natin, be a good fighter of faith until the last breath, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Number 3 po, challenge to Timothy. Ano pong challenge ni Timothy kay Paul? By asserting his work. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya doon, mga kapatid, pag-iingat sa salita ng Diyos. Pag-iingat ang hamon ni Apostol Paul kay Timothy sa pamagitan ng paggigiit ng kanyang mga gawa. Praise God. Hinahalin tulad niya, mga kapatid, yung mga sinasabi ni Apostol Paul. Ang sabi ni Apostol Paul doon, hallelujah, nakikipagbaka ako Sabi niya doon, upang tapusin ang takbuhan sa pamagitan ng pagpanatili sa kanyang pananampalataya. Si Apostol Paul, mga kapatid, sa verse 7 to 8, mga kapatid, o 6 to 7, mga kapatid, nakikipagbaka ako sa mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo at iningatan ko ang pananampalataya. Kaya sa atin, mga kapatid, ingatan natin ang ating pananampalataya na hindi po tayo mailigaw ni numan, mga kapatid. Dahil marami po ngayon na mailigaw, mga kapatid. Kaya, ang sinasabi ko na, mas gustuhin ko pa, Lord, hallelujah, na wala akong mga kaibigan na mga kapatid. Yung gusto ko lang talaga na, Lord, gusto ko na mas ikaw pa yung unahin ko kaysa makipagkwentuhan ako sa walang kwentang pag-usap, mga kapatid. Bakit? Marami kasi tayong makukuha pag tayo po'y nakikinig sa salita ng Diyos. Marami tayong, ay, ganito pala ito. Kasi ang tao, mga kapatid, once na hindi pa yan nangyayari, hindi pa yan nakikinig, hindi pa yan matatakot. Pag once nangyayari na, for example, mga kapatid, nagkaroon ng sakit, kahit saan na doktor, wala nang kaligtasan, wala nang tinatawag dito, mga kapatid, na kagalingan. Hallelujah. Saka pa sila tumawag na may Diyos. Saka pa sila maniniwala na may Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, idaan tayo sa Panginoon na empty tayo, gawin tayo, mga kapatid, na wala na tayong ikakabuga ba, kumbaga wala na tayong lakas upang maalala natin na may Diyos pala ako. No? Praise God. Kaya, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan natin be a good fighter, mga kapatid. Be a good fighter hanggang sa inyong huling hininga. Hanggang sa huling hininga, mga kapatid. Until last breath. Grabe, no? Grabe tong topic natin, mga kapatid. Be a good fighter. Hallelujah. Be a good fighter. Hallelujah. Kahit mahirap man. Para sa akin, mga kapatid, mahirap kasi sa totoo lang, sinasabihan pa nga ako sa asawa ko, kung hindi ka magkawala dyan sa messenger, sa imo na yan, maghiwalay tayo. Sige, sila na samahan mo. At ayaw ko ng ganito, ganyan. Sabi ko, mga kapatid, ay, ito na naman deceiving kasi kung totoong mahal niya ako, panindigan niya nang nandito ako. Umattend siya, mga kapatid. Pero ayaw niya Kasi ayaw daw niyang may karibal siya, mga kapatid, sa aking mga box. Gusto niyan, doon lang siya. Hindi naman yun mabuti. Kasi sabi ko, kahit ituon ko yung sarili ko sa'yo, nagloko ka pa rin. Hallelujah. Meron ka pa rin mga tinatago. Siyempre tayong mga babae, mataas yung ating mga kapatid. Tinatawag na tayo yung nagiging mabuti sa kanila. Siyempre, nandoon na yung mga instinct natin, overthinking. Pero hindi po overthinking kasi meron naman tayong mga ebidensya, mga kapatid, na makapakita talaga din natin. Yun na nga, mga kapatid. Kaya para sa akin, mawala ka sa aking buhay, ang sabi ko lang sa Panginoon na wag lang mawala ang Diyos sa akin. Bakit? Katulad ako ni Job. Sabi ko talaga, inatulad ko yung sarili ko kay Job, mga kapatid. Bakit paborito ko si Job? Imagine, mga kapatid, si Job isang araw lang nawala lahat. Pero nagawa pa niyang nagpuri sa Panginoon. Samantalang ako, mayroon pa akong papang nagmamahal sa akin. Meron pa akong mamang nagmamahal sa akin. At meron pa akong anak. Sa isang tao lang, mga kapatid. Hallelujah. Isurrender ko yung paglilingkod ko sa Diyos. Sino ba siya? Hallelujah. Kaya nasasabi ko, ikaw lang ipagpalit ko yung paglilingkod ko sa Diyos na ngayon, hallelujah, naalala ko na may Diyos pala ako. Bakit naalala ko, mga kapatid? Yung topic natin, yung tema ng gugma sa Diyos,
Hallelujah. Mawala man ang gugma sa mga tao, pero ang gugma sa Ginoo magapabilin mga kapatid. Yung pagmamahal sa Diyos. Bakit yun ang topic? Bakit yun ang ating temsong dito mga kapatid? Isa ako. Isa ako mga kapatid na ang gugma sa tao, hallelujah, mawala. Pero ang gugma sa Diyos magapabilin hangtod sangtod. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid sa atin, no? Pinopersecute tayo. Isa na ako mga kapatid, pinopersecute ako. Pero sabi ko sa Panginoon, hallelujah, hanggat dito pa ka Lord, buhay tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon mga kapatid. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Marami mang mga tao mga kapatid, hallelujah, na magalit sa atin, hindi natin alam. Pero ang masasabi ko sa inyo mga kapatid, kamingaw man o kasubok, manatili tayo sa Panginoon. Itong kanta na kahit ito mga kapatid, nakumpos po ito nung time sa pandemya. At ito din pong devotional na ito, nakumpos din po ito sa panahon ng COVID-19 mga kapatid. Bakit narelate po ko po ang kantang ito mga kapatid? Dahil isa akong nabuksan yung aking pag-iisip mula noon. At yun po mga kapatid, akala ko doon na lang ako eh. Akala ko dito na lang talaga ako at yun manatili ako sa mali kong ginagawa. Pero ang gugma sa Diyos, hindi nawawala mga kapatid. Basta ablihan, basta iupin lang natin ang atong mga puso. Tanggapin natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah, praise. Talikdan nato tanan kasakit nga atong naagian. Kay ang Diyos mo ay magatambal sa imong mga samad. Bakit ganito mga kapatid? Dahil relate ko po yung mga salita ng Diyos bago to nagawa mga kapatid. Isa ako na sa lumalakad sa kadiliman. Last mga kapatid. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Dito po tayo hinubog ng Panginoon mga kapatid. Even yung iba, hallelujah, marami po dito mga kapatid. Pero ang masasabi ko, sa topic natin mga kapatid, fight. Anong sabi dito mga kapatid? Be a good fighter. Be a good fighter of faith until the last breath. Sumunod lang tayo sa Panginoon mga kapatid. Kahit ano pang binagawa-gawa nila sa atin, hindi po yan sila makapag-ano mga kapatid. Last po mga kapatid, verse 8, hallelujah. Sa pamagitan ng pagpatibay ng kanyang pagkakataon. Verse 8, tatanggap niya ang korona ng righteousness, receive his reward. Ito po ang nais ni Apostol Paul mga kapatid, na matanggap din po, hallelujah, ni praise God, hallelujah, ni Timothy mga kapatid. Kaya sa atin din po mga kapatid, ito po ang nais natin na gusto natin matanggap ito. Sa verse 8 mga kapatid, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibigay sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Na tapat na hukom at sa araw na yaon ay hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpakita. Ano po daw? Tayo naghahangad tayo na hallelujah, magkaroon tayo ng award mga kapatid. Naghahangad tayo. Kaya, ang sabi ng ating topic mga kapatid, be a good fighter mga kapatid. Be a good fighter of faith mga kapatid. Ano mang problema mo, hindi pa tayo nakalahati kay Job mga kapatid. Lagi kong iniisip mga kapatid, sa tuwing nasasaktan ako, ang buhay ni Job malaki talaga ang nakukuha ko doon. Kasi lagi ko yung inulit-ulit na basahin. Bakit? Isa din ako mga kapatid, dumaan sa depression. Pero nasabi ko doon, si Job nga, nagpupuri. Bakit nilagay ng Diyos ang pangalan ni Job mga kapatid sa Hebreo? Kasi sa pamagitan ng Job, sa pamagitan ng kanyang pagtiwala, pagsakripisyo sa kanyang faith sa Panginoon mga kapatid. Naging faithful pa rin siya kahit nawala na sa niya ang lahat. Kaya nawa, ganun din po tayo mga kapatid. Be faithful always. Amen? Karapatan natin na magtiwala o karapatan natin na pagkatiwalaan ng Diyos.
at mahalagang ministeryo, kaya maging tapat po tayo sa pagtupad ng mga binigay ng Diyos sa atin para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa garland or sa kanang medal, mga kapatid ba, na nakalaan para sa atin. Nais natin, mga kapatid, hallelujah, na magkaroon ng garland, gumawa tayo ng mabuti at katulad nito ngayon, mga kapatid, na walay exservation ba? Walay ka ng exservation, mga kapatid. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya ang online na ito ay naganap po, mga kapatid, sa panahon sa pandemya, mga kapatid. Purihin ang salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Praise God. Salamat sa lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Be a good fighter, mga kapatid. Be a good fighter, mga kapatid. At tayo na po yung conclusion, mga kapatid. Be a good fighter, mga kapatid. Sapat na sa atin na alam tayo sa katotohanan. Gawin natin kung ano po ang nais ipagawa ng Diyos. Sa kapanahunan man, sa kahubad man, mga kapatid. Amen. Depression man tayo, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. I believe na palakasin po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, be a good fighter of faith, mga kapatid, until the last breath, mga kapatid. Marami pa tayong pagdaanan at marami pang mangyayari, marami pang mga tao na lumalamig, mga kapatid. Marami pang mga tao lumalamig, lumalayo sa pananampalataya. Nawa hindi tayo kabilang dito. Nawa hindi tayo kabilang sa mawawala, mga kapatid. Kabilang tayo. Sabihin mo ngayon, kabilang ako. Hallelujah. Na maging good fighter. Kabilang tayong lahat ngayon dito. Kung ilan tayo ngayon dito, kabilang tayo sa mananatili hanggang sa pagbalik ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, kabilang ako na magpatuloy. Dahil ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa Matthew 24, verse 11, mga kapatid. Hallelujah. Sa 12, at daming nagsagana ang katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po, mga kapatid, hindi na po tayo makuratan kung sa Bisaya pa. Kung adunay lumalamig sa pananampalataya dahil nakasulat po sa Biblia na maraming humiwalay sa Diyos. Pero nawa hindi ka isa doon. Nawa hindi ka isa doon na tumalikod, mga kapatid. Huwag nating sayangan yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Nawa hindi tayo isa doon, mga kapatid, na tumalikod. Be a good fighter of faith, mga kapatid. Be a good fighter in your faith, mga kapatid. Nagsabi, mga kapatid, hallelujah, na ang masama, mas lalo pang sumama, mga kapatid. Ang masama, mas lalo pang. Ang sabi doon sa last, mga kapatid, Apocalypse chapter 22, ang liko ay magpakaliko pa. At ang marumi ay magpakarumi pa. At ang matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal. Pipili lang tayo, mga kapatid, kung ano po ang ating gagawin. Magpakabanal ba tayo? O magpakarumi pa tayo? O gusto ba nating maging matuwid, mga kapatid? Be a good fighter of faith until the last breath, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos sa oras na. Be a good fighter in your faith, mga kapatid. Hallelujah. Milagros ang ating Diyos sa ating mga igsoon. Huwag tayo na po'y manalangin. Salamat sa ating mga salita ng Diyos. Dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Napakinggan po namin ang iyong mga salita, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Salamat, ugad. Hallelujah. Na isa kami na tinatawag mo, Lord. Hallelujah, na good fight. Maraming salamat. Be a good fighter of your faith until the last breath.
mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Lord, isa ito, Panginoon, na paalala sa amin. Maraming salamat, Lord. Gawin lang po namin, Lord, ang part namin. At maging good fighter po kami sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Sa inyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Alam ko po, Lord Jesus, na hindi po namin kaya ito kung wala po ang inyong mga salita. Hallelujah, dalaygon kaliya kararaya, ha. Dalaygon tuloy katapusan. Ya. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Patatagin mo po, Panginoon, ang mga kapatiran kong ito. Na kung meron mang, Lord, na mabugnaw, Lord, hindi kami kasali doon, Panginoon. In Jesus' name. Hindi kami kasali doon, Lord. Lahat ng nandito, Panginoon, maging good faith fighter po kami, Lord. Until the last breath, Lord. Kung meron mang lamig, Lord, na wala po dito, Panginoon. Wala po dito ngayon. Kung meron mang humiwalay, Panginoon, wala po dito, Lord, kahit isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita. Lord, kung may manglamig man, Panginoon, wag nawa mangyari dito sa devotional. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan. Salamat, Lord Jesus, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Lahat ng dito, Panginoon, patatagin mo po kami na maging good fighter sa aming pananampalataya until the last breath, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri sa oras na ito. Ibalik ko na po sa imsiyan. God bless sa ating lahat. Habang po natin, papurihan natin ang Panginoon.